Ang, di ba, nakasugat naman yung kag mga born again na moingon nga dili makaluwas ang religion kundi ang relasyon, ang personal na tong relasyon sa Ginoo. Mo man jud na ilahang bukang bibig, di ba? Nya kung mauhon unsa day tawag sa ilahang grupo or tipok sa katawhan nga nagtuo sa relasyon nila kang Hesus, kung di ba religion ba gyapon ang tawag ng pundok sa tao nga nagtuo sa isa ka tao. Ibig na to, kita nga mga Katoliko nagtuo ta ang Kristo, so tawag sa to Christian. So unsa day tawag sa ilaha if dili sila moingon nga religion, dili na ang ituuhan ang religion. Bagkos ang dapat tuuhan ang relasyon nila sa personal nilang relasyon kang Kristo. Kung tawag dahil sila. Sa kanila, ang tawag nila dyan, religion pa rin. Katunayan, aminado naman sila na sila ay rehistrado as religious organization. Aminado sila doon na sila ay religion. Pag sinabi nila na hindi nakakapagligtas ang religion, ibig sabihin, hindi ka pwedeng iligtas ng kanilang simbahan. Ang makapagliligtas sa iyo, si Kristo lang, hindi ang kanilang simbahan, building, grupo. Ngayon, ba't nila sinasabi yon? Para wag kang magdalawang isip na iwan mo ang relihiyon mo. Halimbawa, Katoliko ka, nasa mindset mo na Katoliko akong pinanganak, so Katoliko rin akong papanaw. Yun ang ista ng iba kasi pag ayaw nang makinig sa kanilang Bible study. Sabi nila dyan, hindi makapagligtas ang relihiyon para pag na-convince ka nila, hindi ka magdalawang isip na iwan ng relihiyon mo. Kaya kung sasabihin mo ngayon, ba't ko lilipat sa inyo hindi pala makapagligtas ng religion yun, hindi sila makasagot niyan. Hindi nila kaya sagutin yan. Ito naman si Kristo sa amin, tuturo niyo naman ng Kristo Sabi na ngayon, yung Kristo niyo, bato. O, hindi ba siya bato ayon sa unang Korinto 10:4? Hindi bato siya. Hindi, yung rebulto. Bakit rebulto? Mayroon ba kaming turo na yung rebulto namin, ayun ang Kristo? Naman kung i-structure siya sa mga words, wala silang panama doon. Kanila sinasabi yan, yung relihiyon, yun ang pagkikipagrelasyon sa Panginoon. Yun ang nasa Biblia. Ito ha. Basahin natin yung sinasabi doon sa Biblia sa Santiago 1:27. Anong sabi sa Santiago 1:27? Ganito. Ayan, sabi ganito. Ang dalisay na relihiyon na walang dungis sa harapan ng Diyos at Ama ay ito. Ano yung dalisay na relihiyon? Dalawin ng mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So, yung sinasabi na pakikipagrelasyon, magagawa mo yan sa mamagitan ng religion. Hindi pwede na makikipagrelasyon ka, wala ka religion. Dahil yun ang meaning ng religion. Katunayan, sa Biblia, sabi niya, hindi daw makapagliligtas ang religion. Yun ang sabi niya Pero totoo ba yan? Basahin nga sa Biblia nga, anong sinasabi ng Biblia sa unang Timoteo 4:8? Itong sinasabi, basahin ko ito. As the saying goes, exercise is good for your body. But religion helps you in every way. It promises life now and forever. These words are worthwhile and should not be forgotten. Ang ehersisyo ay mabuti sa iyong katawan. At ang relihiyon ay natutulungan ka sa lahat ng paraan. Ito ay
ito ay isang pangako ng buhay na walang hanggan. Ang mga salitang ito ay mahalaga, kaya wag na wag ninyong kalilimutan. Anong ginagawa ng mga sulpot ngayon? Pinalilimot sa'yo. Sinabi na ngang religion helps you in every way. Katunayan, si Apostol Pablo, bahagi ng relihiyon. Yan ay nasa unang Timoteo ba yun? 3:16, double check ko lang ha. Sabi niya sabi niya dito, no one can deny how great is the secret of our religion. He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit, and was seen by angels. He was preached among the nations, was believed in throughout the world, and was taken up to heaven. Ang apostol mismo mayroong relihiyon. Tapos sabihin niya hindi makapagligtas ang relihiyon. Kung hindi pala makapagliligtas, di ba't ganyan ba't meron ganyan ang mga apostol? Yan isa pala tandahan na mga bulaang tagapangaral yan. At nag-iingat kayo sa mga bulaang tagapangaral. Ang tawag sa kanila ng Biblia, mga bulag na taga-akay. At ang bulag ay umakay sa kanyang kapwa bulag, dalawa silang mahuhulog sa hukay. Bro, okay na ba yun? Okay na kaya bro. Salamat. Sa sunod na pod, kay basi na ilain yung mga mutan na pa ba? Okay, thank you sa iyo, Brother Ed. Hello, good evening bro. Hello, good evening. Follow up lang ito sa nagtatanong kanina tungkol sa Eucharist. Dito kasi sa amin bro, nakita ko bawat misa ang kinoconsecrate yung malaking ostya lang. Tapos pag during communion, saka pa kinuha ng mga lay minister yung mga maliliit na ostya at nilagay sa altar. Ang tanong ko, kasali ba yun sa consecration? Okay, Brother Angel. Okay, baka na-miss mo lang, no? Okay, ganito po yan. Pag nag-consecrate si Father, kasama na yung malaki, mayroon ding maliliit dyan. Baka hindi mo napansin. Ngayon, kung napansin mo, isa lang malaki wala talaga, bro. Wala talaga, bro. Okay, kung wala, sandali lang po. Opo. Kung wala, mayroon sa tabernaculo, di ba? Kukunin ng mga lay minister, tama? Yung po na-consecrate yun kahapon. Mga sobra yun, kapatid. So, lahat ng mga nasa tabernacle, lahat po ay consecrated host yan. Yun ay mga sobra kahit nung ilang araw yun. Pero, they are consecrated, kapatid. So, ibig sabihin, alam ni Father, marami pa doon. Kaya ang ginawa na lang niya, yung malaking ostya kasi yun, kapatid, para sa ano lang yun, para kay Father at para sa mga lay minister, kapatid. So yun, pag hindi nag-consecrate yun, ibig sabihin marami pa sa tabernacle na consecrated host yun na ng nakaraang araw na mga sobra, kapatid. Yun yung sagot doon. Di ba mag-consecrate ng ostya, bro, during mass lang? No. Yung during mass na yon, magko-consecrate siya, di ba? Kaya yung malaki na consecrate niya. Pero yung consecrated host na yun, hindi na pwede i-consecrate uli yun kasi consecrated na po yun. Mga sobra yun, binabalik namin nung kaming nung nasa binabalik lang namin yun dahil sobra yun. Tapos after the following mass yun, sa susunod na mass yun, i-consecrate na lang yung malaki kung marami pa. Pero kung kokonti ang nasa tabernaculo po, ang mangyayari doon, magko-consecrate pa rin siya ng mga maliliit dito kasama ng malaki, kapatid. Sa panahon mag-consecrate ang pare, di ba during mass lang? Yes. Yes, pero yung mga consecrated host, dati na, past tense, consecrated. Ibig sabihin nyo, na-consecrate yun, yung sobra nung last Sunday, na-gets mo? Na-consecrate na yun eh.
So, yung na-consecrate na yon, i-distribute na lang yon. Hindi na i-consecrate uli. Kaya nga, i-consecrate na lang yung malaking hostya doon, kapatid. Para sa mga lay minister lang yon. Pero yung kinuha niya sa tabernakulo, consecrated yun. Oh. Hindi mo pa na... Pero hindi mo pa- bro, linggo-linggo nagsimba kami. Nag-observer ako. Oo. Ang kinoconsecrate yung malaki lang, isa lang talaga ang kinoconsecrate. Hindi ako nakakita yung mga maliit na kinoconsecrate. Tapos pag dinidistribute na, mag-distribute na ng ostya, magpa-communion yun niya, saka pa inilagay sa altar yung mga... Brad Angel. Yes, bro. Bro, pwede. Tama naman yun, paliwanag ni Brad Angel. Pero kung ang tanong ng ating kapatid na ang nakita niya yung malaki lang, mali po. Kung ang batayan mo'y linggo-linggo. Bakit? Dahil maliban sa chalice, merong tinatawag na siburyom. Doon nakalagay yung mga maliliit na tinatawag na host na i-consecrate. Pero kahit pa merong siburyom dyan, kukuha pa rin, tama si Brad Angel, kukuha pa rin sa tabernacle. Yung tabernakulo. Yung nasa tabernakulo, yun ay consecrated na. Bakit kukuha tuwing linggo-linggo? Dahil napakarami ang tatanggap ng komunyon. Kaya kukuha doon sa consecrated na sa loob ng tabernakulo. Kahit sa daily masses, no? Maliban na mag-consecrate ang pare sa big host, wine at yung nasa siburyom, kukuha pa rin ang lay minister doon sa tabernakulo, sa consecrated host. Yun ay practice natin. Bro Angel, baka hindi nga napansin, may mga siborium kasi bro, hindi mo nakikita yung small pag sinabi mo siborium, may nakikita mo parang bilog siya na kumbaga para sa atin may tawag doon yung lalagyan ng sabaw, parang ganun, pero mas manipis siya doon. So baka hindi mo napapansin bro, nandun yun. Pag may nakita ka mga bilog na ganun, mayroong host po yon na maliliit, baka hindi mo lang napansin. So kung wala naman wala talaga ako nakita. Wala talaga. So pasensya na, pero ito lang masasabi ko, wala talaga akong nakita. Brother Angel. Yes bro, tata. Sige, ikumpara lang natin sa daily mass sa amin sa chapel sa DXDD. Halimbawa, kanina si Father Shermy Pangilinan ang naka-misa. So ang buhat misa namin sa chapel sa DXDD, hindi lang yung big host o ang i-consecrate sa pare, pati na yung small, yung gamitin namin sa pag-communion namin. Bakit araw-araw na magmisa, araw-araw na ang big at small ang i-consecrate sa pare? Dahil wala kaming tabernacle sa chapel. Pag may sobra, kailangan kainin lahat yon. One time lang. Hindi lang siguro 3-4 ang nakain ko dahil ako ang last do. Ang daming nakain ko dahil hindi ubusin yon dahil walang tabernacle sa amin. Yes. Ngunit yung sa simbahan, yung sa parokya, lalo na sa katedral, bakit magkuha yung mga minister doon? Dahil yung tabernacle, ibig sabihin yung nandyan sa tabernacle, consecrated host na yon. Yon. Hindi ibig sabihin na hindi yon na-consecrate. Diba? Pero baka yun lang makita kahit dito sa amin sa katedral before sa pag mag-Lamb of God na, yun na magkuha ng minister sa tabernacle ng consecrated host dahil yung nandiyan sa tabernacle consecrated host na yon. Hindi na kailangan consecrate. Bakit daming consecrated host diyan sa tabernacle? Dahil may mga misa sa iba't ibang barangay. At yung mga sobrang consecrated host, yung siborium, lagyan yon ng tilang kulay puti, no? At doon dalhin sa tabernakulo.
Kaya yung sabi ni Bro Angel na maraming mga consecrated host na nasa tabernakulo na. Kaya yun ang napansin mo na ang tabernakulo may ilaw talaga yan sa liturgies dahil nandyan ang consecrated host, tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. At lagi may kandila po yun. Mapapansin nyo sa mga misa, sa mga simbahan natin. Actually, biblical yun eh. Nasa Biblia yun. Yung may ilawan, yung ano ng tabernakulo. Biblical po yun. Kapatid, kapatid na truth seeker, baka inapansin mo na walang maliliit. Dahil nga, baka marami pa po sa tabernacle na consecrated host, kapatid.